nangyari, Sargento? Nakuha nila si Martin. Sargento! Doon sila nagdaan sa gilid ng gulod. Saan kaya tayo lulusot ito? May nakakaalam ba sa inyo? Pare-pareho lang tayo hindi taga rito, Martin. Pero basta, dito lang tayo dumaan kung saan sumisikat ang araw. Sir, tumawag na kami sa Maynila. Pinagbigay alam na namin kay Mayor ang nangyari. Darating na raw siya. Good. Pascual, Ponce, you take care of the bodies. Yes, sir. Sige, buhatin niyo na. Hanggang dyan lang kayo. Ibaba ninyo inyong mga baril. Sundin ninyo ang sinasabi ko. Dahil sa hindi na kayo makakalabas dito. Ligaw na kayo. At wala na kayo mapupuntahan kundi magpaikot-ikot na lang. Huli nyo ng pagkakataon ito. Ibaba ninyo inyong mga baril. Sargento! Huwag ka na magpaputok! Suko na ako! Sa mga sandaling ito, nadarama ko na walang salitang maaaring makapagpalubag ng loob sa pagyao ng ating mga kasamahan. Ngunit inaasahan ko ang kanilang kagitingan ay magsisilbing inspirasyon upang pag-ibayuhin ang katapatan natin sa sinumpaang tungkulin. Sa ganitong pagkakataon natin, lubos na nasubukan ang kanilang katatagan sa harap ng panganib. Kaya bilang mga bayani ng bayan, ihandog natin sa kanila ang ating lubos na pasasalamat. Sundan natin ang kanilang magandang halimbawa tungo sa tunay na kabayanihan. Sa mga naulila at mahal sa buhay ng mga yumao, ibig kong gunitayin nila na ang kanilang kamatayan ay hindi maaaring mawalan ng kabuluhan. Sila'y nagpakabayani. Ibinuwis nila kanilang buhay nang tayong mga naiwan nila ang magtamasa ng katahimikan at kapayapaan. Alam mo, Delphine, ayoko nang maranasan yung dinanas kong isang araw. Wala man lang makapagsabi kung saan ka pumunta. Kaya kung ano-ano tuloy pumasok sa ulo ko. Kung napaano ka na. Kung magkikita pa tayo o hindi na. Hanggang ngayon nga, dinadala ko pa yun eh. Bakit naman yun ang iisipin mo? Total, hindi na maulit yung mga ganong pangyayari.
Anong malay natin? At habang nasa serbisyo ka, laging gagambala sa akin na ikaw ay masusubo uli sa panganib. Kung wala ka, o hindi kita nakikita, di hindi ako matatahimik. Yan ang napili kong hanap buhay, Marina. Sana maintindihan mo ko. Hindi ko sana gustong pag-isipin ka pa. Alam ko kung gaano kalaga sa yung tungkulin mo. Yan ang buhay mo eh. Kaya lang, hindi mo maiaalis sa akin na mag-alala. Hindi ka dapat mag-alala. Tahimik na ngayon ang lahat. Tama lang na alalahanin kita dahil sa ikaw ang magiging asawa ko. At sa ayaw at sa gusto mo, laging kanya naisipin ko. Oo nga pala, pinasasabi sa'yo ng nanay na nagpasabi na siya kay Aling Isabel para maging ninang natin. Payag ka ba? Sa kanya naman natin pinaubaya ang mga bagay na yan. Eh tayo, anong malay natin dyan? Sina Celia, ang mga pinsan mo, napagsabihan mo na ba? Ay naku, alam mo bang mas natataranta pa sila kaysa sa akin? Parang sila ay kakasal eh. Nung isang araw pa nga yari yung mga damit nila. Eh, ang magiging ninong natin, sino? Si Colonel. Isa na lang ang problema. Anong problema? Hinihiling kasi ng tatay na kung maaari daw, doon muna tayo tumira sa kanila. Hindi malaking problema yan. Saka wala namang problema hindi nalulutas pagdating ng araw. Delphine, wala tayong hindi pagkakasunduan. Dahil sa mahal kita. Mahal na mahal kita, Delphine. Need our assistance? Don't hesitate to call on us. It is our duty and responsibility to help you. Maraming salamat, Colonel. Inumpisahan mo ito. Tatapusin ko. Marina, ang ganda-ganda mo naman sa damit mo. Bagay na bagay sa'yo. Oo. Tena sa simbahan. Baka magbago pa isip ko eh. Hindi pa matuloy ang kasal.
Andiyan ba? Nandiyan na. Sayang. Hindi ka niya pakikinabangan. Bakit niyo ako ginaganito? May nagawa ba kaming kasalanan sa inyo? Anong kasalanan ng aking itay? Ano ba nagawa niya para patayin niyo siya? Wala. Kayo wala. Kung ganon, bakit? Bakit? Dahil sa isang taong malapit sa'yo. At dahil sa taong yan, ang isa'y naharap sa bitay. Hampas sa kabayo, latay sa kalabaw. Eh, dalaw ka. Napasyal ka, Sarento. Huwag mo sabihin na parito ka para kumustahin ako at makipagkwentuhan. Alam mo kung bakit ako pumarito. Ginawa mo pa akong manghuhula, Sarento eh. Ano malay ko kung anong nasa utak mo? Ang mabuti pa sabihin mo kung anong kailangan mo nang hindi mo inaksaya ang panahon ko. Huwag ka na magkunwari. Alam kong kasangkot ka sa nangyari. Nung araw ng kasal ko. Ako? Anong kinalaman ko sa kasal mo? Hindi ba nakakulong ako? Paano ako masasangot sa nangyari? Lahat ng mga pangyayari ay buhat sa'yo. Pinatatawa mo ako, Sarento. Para ka nangangapa sa dilim. Pagpalagay na natin, kasangkot nga ako sa nangyari. Pero hindi ko inamin, Palagay lang. Paano mo ako maiugnay sa mga bagay na yan? May ebidensya ka ba? Alam kong sukdulan ng galit mo sa akin. At kung maaari, mapatay mo ko. Pero hindi mo na kailangan idamay pa iba na walang kinalaman sa ating dalawa. Sarento. Sarento, ang mabuti pa, humanap ka na ibang maimbestigahan. Dahil sa akin, wala kang mapapala. Hindi pa tayo tapos, Martin. Naibuk na yan eh. Kung hindi nga lang ba naibuk yan eh, mabuti pa kaya sa piskal mo na lang lakarin yan. Baka masabit pa ako dyan eh. Mang Joey, Ano ka ba naman, Tukloy? Sunod ka na sunod sa akin. mag-iisang buwan na ako hindi nakakabayad ng utang eh. Alam mo, Tukloy, bagong panganak ang asawa ko at napakalaki ng nagastos ko. Anong kinalaman ko naman ho doon? Pinahirapan niyo naman ako eh. Oo nga naman, Joey. Ano namang kinalaman ng bata sa panganak na asawa mo? Pwede ba? Huwag ka makialam dito, boy. Woo! Basta magbayad ka, Joey. Huwag mo intindihin yung si Boy. Kaya mo, sa susunod na sweldo, babayaran kita. May dagdag. Oo, may dagdag. Pangako ah. Pangako yun. Nasa loob ba si Major? Oo, may kausap. Sandaling makita natin kung kanino ang mga fingerprints na ito. Malalaman na natin kung saan tayo magsisimula. Alam mo naman na libo-libo ang mga prints dito sa ating Records Division. Yan ay bukod pa sa NBI. Kaya,
Matatagalan tayo ng konti. Salamat ho, Major. Ito si Sargento Clavio. He will give you all the necessary assistance and cooperation. Clavio. Siya nga pala, saan ka tumutuloy dito sa Maynila? Kailangan malaman ko yan. Para kung sakaling kailangan ka, alam namin kung saan ka pupuntahan. Sa ngayon ho, sir, wala pa ho. Clavio, tulungan mo si Sargento Prado. Kahit na isang kwarto man lamang. Wala ka bang alam? Ako, sir, wala. Pero si Tuknoy, tsaka kung maraming nalalaman yon. Gomez. Sir! Tawagin si Tugnoy. Reporting for duty, sir. Sir, sa news nyo. Oh, salamat ha. Tuknoy, siya si Sargento Prado. Sarento, Tuknoy. Tugnoy, meron ka bang alam na kwartong paupahan? opo, dun po sa amin kay Kanato. Marami pong paupahan bahay dun eh. Pwede mo samahan si Sargento Prado. Opo, Sarento, sasamahan ko po kayo. Sige, Tuknoy. Samahan mo na rin sila. Yes, sir. Major, maraming salamat ho uli. Walang anuman. Tuknoy, dinadaan mo ba yung pinapuntahan ko sa'yo? Hindi, sinamahan ko si Sarento eh. Kung ano-ano, inaskaso mo eh. Kanato, si Sarento. Kamusta ho kayo, Kanato? Si Chumentong. Mang Mentong? Tuknoy, ako ba hindi mo pakikilala kay Sarento? Sarento, Cynthia. Hostess po yan. Cynthia? O ano nga pala ang maipaglilingkod ko? Kailangan niya pong matitirahan. Matitiran. Marami ako niyan. Merong malaki, may maliit, may katamtaman lang. Ano ba ang gusto mo? Kahit kwarto lang. Kwarto. Teka. Kakagaya ka nila Aling Tinang, pero kasama ng tubig at saka ilaw, ha? Ganun ba? Paklawan pala ang gusto mo eh. Sino ba ang titira? Ikaw ba o si... hindi na bale. Kaya na, Sargento. Samahan ko kayo. Mag-iisang taon na ako nagtitinda ng sigarilyo at saka sandwich sa headquarters. Kaya lahat ng pulis kilala ko, pati si Major Guerrero, kaibigan ko yun. Nakita ko nga eh. Sarento, saan presinto kayo? Pulis probinsya ako, Tuknoy. Pulis probinsya? Anong ginagawa niyo naman dito sa Maynila? May kailangan lang ako kay Major Guerrero. Tuknoy! 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 Cynthia, nandirito kami sa kusina! Sarento, mapo ka na lang. Ang lakas talaga ng pang-amoy mo. Hoy, si Aling Tina yan sa Jack rito, baka kala mo. Abot mo nga yung pinggan. Doon din pala tuloy mo eh. Sarento? Anong pangalan mo? Hindi naman siguro tamang tawagin kitang Sarento ngayong magkapitbahay na tayo. Ako si Delphine Prado. Tuknoy, ikaw ba nagluto nito? Oo. Abot mo nga yung kutsara tinidor. Alam mo, Delphine, maasahan mo talaga yung bata yan eh. Bukod sa masipag maghanap buhay, lahat ng gawain sa bahay, alam pa niya. At bukod sa lahat, masarap pa siya magluto. Nang bola ka na naman. Kaya pala, Delphine, kung wala kang ginagawa at naluluks ka sa gabi, puntahan mo naman ako sa pagtatrabahoan ko. Alam naman ng Tuknoy kung saan ako nagtatrabaho eh. Mahilig ka ba sa luyugan? Hindi mahilig si Sarento sa sayawan. Ba't ka ba sabat ng sabat? Hindi naman kita kinakausap. Hindi ka ba marunong sumayaw? Akong bahala sa'yo, tuturuan kita. Pag ako nagturo sa'yo, madali kang matututo. Napakasarap talaga maglutong tong batang to. Alam mo, pag ganito ng ganito luto mo, madadalas ang kain ko rito. Nuebe ka na, hihirit ka pa, baka mabokya ka patuloy. Delphin! 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 Delphin, bakit, halika, Tuknoy? punta tayo kay Cynthia. Bakit? May nangyari sa kanya. Ba't anong nangyari? Halika, bilis! Ayan, tingnan mo, binugbog na naman yan eh. Hindi totoo yun. Naumpog lang ako sa pinagtatrabahoan ko. Lumang joke na yan!
Elbe, huwag kang maniwala dyan! Tuktoy, ano pa? Binugbog ka na naman ni Tony eh! Daldal mo. Totoo naman ah! Sinong Tony? Yun na niligaw sa kanya. Ganun yung paglasing. Basta hindi sumama si Cynthia, bugbog sarado siya. Huwag mong pansinin si Tuknoy. Hindi niya kasi alam ang sinasabi niya eh. Don't tell a lie! Nung isang buwan nga eh, nagpa-doktor pa siya eh. Paano kasi pasa-pasa ang katawan? Tuknoy, ano ka ba? Totoo ba yung Cynthia? Huwag mo nang pansinin yun. Talaga yung Tony na yun eh. Matagal ko na siyang kinalasan, pero balik pa rin siya ng balik sa akin. Alam mo bang, 3 beses na ako lumipat ng trabaho. Ba't hindi mo reklamo yan sa presinto? Wala rin naman mangyayari eh. Ilang araw lang eh, piyensado na naman siya. Tandaan mo, mister. Huwag mo iwanan yan nang walang karga. Pagkagising, hindi mo makakita ka dati. Baka hindi tumagal. Maging suga pa yan. Hindi mo pakikinabangan ng gusto. Mahihirapan yan. Hayaan mo siyang mahirapan. Yan nga ang gusto ko eh. Makita siya nahihirapan. Bakit pa galit na galit ka sa babaeng yan? Nakikita ko parang personal ng galit mo eh. Bakit? Tinatanong pa kung bakit? Dahil kasintahan yan ang tumiklo kay Martin. Alam mo namang galit ako sa mga pulis nung araw pa. Hayop sa buhay ko yung mga yan. Tsaka nabalita ko, narito na raw siya sa Maynila. Hayaan mong makita niya sugapan na ang babae para sa kanya. May dalawa, ayos ba? Ayos lang, brate. Ayos lang. O, Elbe, sikusin mo yan. Yes, boss. Ayo. Ayos ba dyan? Okay, Papi. Mang Frankie naman. Oy, Teresa. Frankie. Andali lang iha. Excuse me. Frankie. Ano ba naman yung mga bata mo? Puro dati na yan. Natikman ko na lahat yan eh. Wala namang bago. Gusto niyo ba bago? Siyempre naman. Para bagong putahe. Nakakasawa na eh. Hayaan nyo sa 1 linggo. May liba akong teenager na darating. Edad 16. Batang-bata. Ano? Sa 1 linggo pa. Hindi ba pwede sa araw na ito? Alam mo, sa 1 linggo, darating na misis ko. Hindi na ako makakapunta rito. Mr. Rosales. Solve na ang problema. Meron? Meron. Teka! Kakausapin lang kita. Ayoko makipag-usap sa'yo. Umalis ka na! Sandali lang. Pakinggan mo muna ako. Wala akong dapat pakinggan sa'yo at ayoko ng paliwanag mo. Pwede ba umalis ka na? Sandali lang sabi. May paliliwanag lang ako sa'yo. Huwag ka na mag-aksay ng panahon. At kahit na anong paliwanag ang gawin mo, ay hindi na ako pwedeng maniwala sa'yo. Tapos na sa atin ang lahat. At pwede ba? Umalis ka na? At wala na rin akong pakialam sa'yo. Wala akong panahon sa'yo. Cynthia naman, patawarin mo na ako. Hindi na maulit ang nangyari. Sinusumpa ko. Bigyan mo lang ako sa pampagkakataon. Kaya maulit ka hindi, wala akong pakialam. Basta ang alam ko, hindi ka lalaki. Binihisan kita. Ginawa kitang tao. Pero ano ginanti mo sa akin? Ito! Bugbugin mo ako. Kaya naman humihingi ako ng tawad sa'yo eh. Kaya naman hinihingi ko sa'yo, ay umalis ka na rito. Hindi ka ba marunong umintindi ng Tagalog? O baka naman gusto mo Inglesin pa kita? Ang taray mo ah. Nakakainis ka na! Inis ka na kung gusto mong mainis! Wala akong pakialam! Umalis ka na! Lumalis ka na! Lumalis ka na! Aba ito... Sandali lang. Huwag mong ganyanin yan. Bakit? Sino ka?
Ano pakialam mo rito? Kay babaeng tao, ginugulpi mo. Ba, talaga naman ha? Siguro ikaw ang dumidiskarte rito. Palagay nating dumidiskarte ako. Ah, ganon ha? Kaya siguro nagmamalaki na ito, no? Tama na! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko nang makita ang mukha mo rito. At huwag mo nang babalikan si Cynthia. Kundi mananagot ka sa akin. Hindi na ho. Hindi na ho talaga babalik sa kanya eh. Hihingi lang naman ako ng tawad eh. Sige. Sige, umalis ka na. Oo, alis na ho po. Sana, Cynthia, hindi na bumalik ang taong yan. Hindi na babalik yun. Kilala ko yun eh. Duwag yun eh. Sana ituloy mo na ang diskarte kay Cynthia para wag nang bumalik yun. Tuknoy, gabi na. Matulog na tayo. Cynthia, kung hindi itutuloy ni Sarento, diskarte sa mo, ari ko di oh. Ang gusto ko, tao, hindi kambing. Pahayin kita riyan eh. Agoy. Miss. Liga. Bigyan mo kami 4 na beer. Tsaka 2 atay. Ano ang ginagawa mo dyan, Tuknoy? Kasi, o-order pa ako. Kulang pa ba sa'yo yan? Ano kasi, gutom pa ako eh. Yung atay Salamat. Oh, sige, inom. Akala mo yata, hindi na tayo magkikita, ha? Ikaw nga hinahanap ko eh. Gusto mong sandwich? Hoy, nagpapalusot ka na naman. Eto isang kain nyo na lang. Yung uso mo naman ang pasabugin ko. Teka, bakit ba? Bakit? Sino ka ba? Kaibigan ko yan. Pulis yan ha. Hoy, huwag mo ko lulukuhin, ha? Lahat ng pulis ng kaibigan mo. Kilala ko. Sabi ko na sa inyo, pulis yan eh. Hoy, pulis ka ba? Oo, pulis ako. Peking pulis ito. Peke ka, ano? Wag, pulis ako. Magpit, ayaw kayong maniwala. Pulis nga yan eh. Sarge! Bakit? Ano nangyari dito? Wala naman. Nasugod ka rito. Galing ako sa menu eh. Wala ka eh. Nandirito ka raw eh. Kailangan ka ni Major sa headquarters. Regarding the fingerprints that you brought here, nakilala na natin ang mga taong napatay sa pagsalakay sa munisipyo. At yung taong napatay sa pagdukot sa iyong kasintahan. They are all members of a syndicate based in this city. So, your cases are correlated. Gun running and smuggling of prohibited drugs on one hand, and white slavery and personal revenge on the other. Sir, gusto ko sana humingi ng pahintulot na maiwan muna rito. Inaasahan ko sa iyo yan, Sargento. Dahil sa matagal na namin gustong mabuwag ang sindikatong ito, ang pananatili mo dito ay maaaring magpabago sa takbo ng mga pangyayari. Ngayon, Sargento, kilala mo na ang mga taong hinahanap mo. Binabalaan kita. Ang mga taong yan may impluensya. Kaya, mag-iingat ka. Yes, sir.
kilalanin yung mabuti nasa litrato. At kapag nakita ninyo, ipagbigay alam nyo kagad sa amin. O sige. Sarento, mukha yatang itinatawag niyo ang buong batalyon. Kinakailangan makita natin ang nasa litratong yan. Oh, attorney! Frankie. Mabuti naman at napapasyal kayo lagi rito. Oh, mamili na kayo. May bago ko. Maupo muna kayo. Sara, diskusin mo sa attorney, ha? Sa palagay mo kaya, Turing, hirap na siya sa paghanap? Sa akin man mangyari yun. Napakasakit, boss. Kung ganon, dapat ang wakasan ang kanyang paghirap. Ikaw na ang bahala ron. Hello? Pwede kong makausap si Sargento Prado? Sandali lang. Sarento, para sa inyo. Hello? Sarento? Si Pitong po ito. O, Pitong, bakit? Sinong kasama niyo, Sarento? Nandyan ho ba si Sarento Clavio? Nag-iisa lang ako rito. May magandang balita ako para sa'yo. Alam ko na kung saan matatagpuan ang babaeng hinahanap mo. Saan, Pitong? Doon ka pumunta sa kanto ng Maria Clara at Santander. Doon ka maghintay sa may barbecuean doon. Darating ako sa loob ng 1 oras. Sargento! Tatambakan kayo! Sargento, patawarin niyo ako. Wala kang kasalanan, Pitong. Nagiging isang malaking tinik sa akin tagiliran. Hindi na tayo makakilos na gusto. At pati ang babae niya, patay na rin. Ano? Mister! Ikaw na bahala sa kanya. Bakit pa natin papatayin? Ipamigay na lang natin siya sa kasa ni Joaquin. Total, durog na siya. Wala pa tayong sabit. Sinabi ko siya, patay mo! Ha? Sige! Sa kahilingan ng tagapagtanggol ng nasasakdal, pinagpapaliban ng hukumang ito ang usapin labang kay Martin Olera sa petsa 3 ng Marso ng taong kasalukuyan. Ang susunod na kaso,
Tama itong interest na binigay mo. Pipirmahan ko na ito at dalhin mo na lang sa husgado. Chip, pwede bang pumunta sandali sa CR? Saka. Dito na lang ako. Marahil, alam mo na kung bakit kita pinatawag. Oo. Para iligpit ang isang tao. May nakapagsabi sa akin, pagdating sa hanap buhay mong yan, isa ka sa magaling. Hindi magaling, Frankie. Pwede ba kitang tawagin, Frankie? Oo. Pinakamagaling. Tungkol naman sa bayaran, paano ang sistema natin? 10,000 ngayon. 10,000 pagkatapos ng trabaho. Kung magkataong malasin tayo, matiklo ka. Ituturo kita. Sa lahi namin, walang marunong kumanta. Natitiyak mo namang hindi ka papaltos? Iba ang hanap buhay mo. Iba rin ang sa akin. Kapag trinabaho ko isang tao, hindi ako papaltos. Frankie! Oh. Martin! Martin! Akala ko nakalimutan mo na ako eh. Maaari ba naman yun? Kahit sino sa mga tawang ko, hindi ko maaaring pabayaan. Ikaw pa? Maraming salamat, Frankie. Ano naman ang magagawa ko para sa'yo? Tungkol doon sa mga koneksyon natin, na ikaw lamang nakakakilala, maaari mo nang puntahan ngayon. Marami tayong dating. Eh, paano nga pala yung pulis na tumiklo sa akin? Kalimutan mo na yun. May plano ako para doon. Pati doon sa bata niyang pinatuhod ko. Halika, may pakikita ko sa'yo. Then, bagong dating yan. Madali ko maibibenta to, Frankie. Bigyan mo lang ako ng mga ilang araw. May tiwala ako sa'yo. 30 ang mahaba niyan. 20, baby. Boss! Boss! Si Esther at yung alaga niya si Marina nawawala. Ah! Paano nangyari yun? Ewan ko, kung saan-saan namin hinanap pero hindi namin makita eh. Hanapin niyo! At huwag kayo babalik hanggat hindi niyo nakikita! Ano ba hinihintay niyo? Pauna-una! Alis! Pusit! Jimmy. Jimmy. Esther!
Anong ginagawa mo sa bandang pa ako? Tingnan mo ito. Gusto mo ba? Aba, maganda nga. Pero, baka mainit yan. Alam mo naman, baka madampot na naman ako ng mga parak yan. Ayoko na. Mabuti pa sa iba mo na isalya yan. Hindi mainit yan. Walang hahabol dyan. Tsaka, durog na yan. Pero pakikinabangan pa. Tingnan mo naman, ang ganda-ganda pa. Kung sa bagay. Magkano naman? Wala. Sa'yo na lang. Alang-alang sa mabuti natin pagsasama nung araw. O, sige ha. Diyan ka na, Jimmy. O, sige, Esther. Marina, sasama ka na sa kanya, ha? Siya na ang bahala sa'yo. Hoy, mga kumag, sabihin nyo kay Doming, kay Hidalgo, sa lahat. May bago rito. Sige, lakad. Aha. Tunying, di ba kawig na babae yung nasa litrato? Alin yon? Ang layo naman. Sa litrato, ang ganda-ganda. Pinagmasdan ko, kawig talaga niya eh. Huwag mo na ipilit. Pinipilit mo pa eh. Sinabi lang hindi yun eh. Tsaka bakit mapunta kay Jimmy yun? Hindi ba? Hindi. Ika na nga. Halika na, Tunying. Ikaw na lang. Sarento ay pumasok ni Tunying eh. Bakit naman? Nung isang gabi pa po kami nagtatalo eh. Bakit? Nag-aaway ba kayo? Hindi ho. Kasi nga ayaw niya maniwala na yung babae nakita namin kamukha nung nasa litrato. Anong litrato? Eto ho, oh. Ikaw ba ang Jimmy? Ako nga, bakit? May bago ka raw babae na dumating dito ng isang gabi. Anong babae? Ano ba ang pinagsasabi mo? Nasaan siya? Wala akong nalalaman sa mga sinasabi mo. Ay! Naku! Nasaan siya? Ato po. Siya kaya pati palabag po.
Bakit nangyayari sa akin ang lahat ng ito? Bakit mo pa ako natagpuan? Umalis ka na lang sana, Delphine. Ano pa ang ginagawa mo rito? Utang na loob, Delphine. Marina, matagal kita hinahanap. Huwag mo ko hawakan, Delphine. Marumi ako. Napakarumi. Dapat mo akong pandiriyan. Hindi mo na sana ako nakita sa kalagayan kong ito. Marina, huwag mong isipin na ang nangyari sa'yo ay katapusan na ng lahat. Maraming... Hindi mo ba ako naintindihan? Isa na akong sugapa! Umuwi na tayo, Marina. Bakit kinailangan mo pa ako matagpuan? Hindi mo na sana ako hinanap. Hindi mo na sana ako hinanap! Marina! Tsumentong, dumadaan ang mahal na paon. Tiga rito ba kayo? Bakit ho? Nakita ho ba ninyo si Sarento Prado? Andyan ho, siguro pinuntan lang ho. Pwede ho ba pag nakita ninyo, ipagbigay alam lang ninyo sa akin? Ako na ang bahala sa inyo. Kailangan ko lang siya makita eh. Saan ko naman ho kayo pupuntahan? Kami ho yung mga enteng naninirahan dyan sa bahay paupahan ni Kanato. Bayaan nyo, pag nakita ko, pupuntahan ko kayo. Salamat po. Sino yan? Ako ho, Kamentong. Sarento. Oo. Mabutit dumating ka. Kanina ka pa hinahanap dito ko eh. Nasaan ho siya, Kamentong? Nariyan lang yan. Papanito muna ho ko, Kamentong. Sige. Andyan ho, Sargento. Andyan na ba? Salamat ah. Sige ho. Nabaltaan ko nangyari, Delphine. Nakikiramay ako. Salamat, Cynthia.
May magagawa ba ako para makatulong? Wala, Cynthia. Babalik ka pa ba? Oo, babalik ako. Delphin! 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 Saan ka ba nagpunta? Bigla ka na lang nawala. Wala, may linakad lang ako importante, Tuknoy. Sayang. Kanina, ang saya-saya dito. Ang daming palaro at saka lahat ng bahay may handa. May tinira akong pagkain dyan sa'yo. Nakita mo na ba? Kahit bukas sa almusal, pwede mong makain yun. Salamat, Tuknoy. Halika, pumunta tayo sa stage. Lahat ng tao nandun. Sige, muna ka na lang doon at susunod ako. Bakit? May pupunta nga ba? Wala, mauna ka na lang doon at susunod ako. Baka hindi ka naman sumunod. Mawala ka na naman. Hindi, susunod ako. Sige ah. Siya nga pala, Sargento. May mga humahanap sa mga tao kani-kanina lamang. Sino ho? Yung bang mga ahenteng nangungupang kay Kanato? Bakit daw ho? Kailangan yata sa iyo. Pero kung hindi ako nagkakamali, yan din ang mga taong naghahanap sa iyo kaninang umaga.
Hanggang dyan ka na lang, Sarento! Mabuti naman at sinunod mo ang sinabi ko sa sulat. Ayon sa sulat mo, may impormasyon ka sa pagkamatay ng bata. Alam ko masakit ang dinaranas mo ngayon. Dahil sa nakipaglibing ka sa dalawang tao. Ang babaeng pakakasalan mo sana at ang isang batang naging masyadong malapit sa'yo. Pero i-alis mo na sa isip mo yan. Dahil ngayon, ako naman ang makikipaglibing sa'yo! Ibaba mo yan. Sasabihin mo sa akin kung sino umupa sa'yo para patayin ako. Kapag hindi, huwag mong isipin na bubuhayin pa kita. Napakababa naman ang tingin mo sa akin, Sarento. Kung akala mo ako'y kakanta, gawin mo na lahat. Pero kailanman, ay hindi mo malalaman kung sino ang taong gusto magpapatay sa'yo. Kahit anong gawin mo, hindi ako kakanta. Barilin mo lang ako nang hindi ka na nag-aaksaya ng panahon. Hindi kita babarilin. Ang mga katulad mo, ang mamatay sa baril, ay karangalan. Hindi kita bibigyan ng ganyang kasiyahan. Mamamatay ka na para isang asong nasagasaan sa lansangan. Hindi mo ko kayang takutin. Mapapatay mo ko. Pero hindi mo makukuha ang gusto mo. Hindi kita tinatakot. Gusto kong isipin mo kung anong sasabihin ng mga kaibigan mo at kakilala kapag nalaman nila kung paano ka namatay. Nasagasaan at nadurog. Parang isang hayop na walang silbi. Delpin, parang may dumadating na tren, ah. May sasabihin ka? Sasabihin? Wala. Sarento! Kung sakaling makipag-intindihan ako sa'yo, huwag ka na magbakasakali. Wala ka namang magagawa. Sabihin mo ang gusto kong malaman. Sarento, sasabihin ko na! Nakikinig ako. Si Frankie. Si Frankie nagutos sa akin. Frankie Sanchez. Saan ko siya matatagpuan? Siya may-ari ng private club sa Mirasol Avenue. Totoo ba yung sinasabi mo? Magsisinungaling pa ba ako? Kalaga mo na ako, palapit na ang tren! Kalaga mo na ako!
Sarento! Kapalapit na! Sarento! Sarento! Ayoko mamatay na parang aso! Sarento! Special Action Group, Sergeant Clavio speaking, sir. Prado, kagabi ka pa hinahanap ni Major. Nasaan ka? Narito ako sa may number 72 Mirasol Avenue. Kailangan ko ng backup. Maring dito ko matagpuan ng tao nagutos para patayin ako. Hintayin mo kami. Huwag ka susugod na nag-iisa. Si Frankie kailangan niya. Nasaan si Frankie? Nasa itaas. Huwag ka nang umakyat. Tawagin mo na lang. Huwag ka magkakamali. Frankie? Frankie! Sigaw ka na sigaw dyan! Hindi ka magyan! Kailangan ka dito sa ibaba! Ba't kinakailangan mo mababa ko? Ikaw magyan! Importante, Frankie! Importante talaga! Bakit ka ba sigaw na sigaw? Hindi ka magyan! Ba't hindi ka magyan? Sino ka? Anong kailangan mo dito? Hindi mo ako kilala. Samantalang may inupahan ka para patayin ako. Anong pinagsasasan mo? Alam mo kung anong ginagawa mo ito? Oo. Alam kong ginagawa ko. Rocky! Rocky! May nakapasok na! Sabihin mo sa mga kasamahan mo, ibabagal lang mabaril. Huwag mo akong bibigyan ng dahilan para patayin kita. Dahil yan ang gustong-gusto kong gawin. Babaan niyo ang mga baril niyo! Alam mo ba kung anong ginawa mo? Anong ginawa ko? Baba mo baril mo sa rin. Grabe. Hindi ko naman nakalain. Naabot sa ganito mga pangyayari. Pero wala akong magagawa. Baw na ako dyan kay Frankie. Hindi mo ginawa mo sa mukha ko. Gusto ko rin malaman mo na ako nagbuhat sa babae pagkakasalit mo sana. Ginawa ako sa sugatan. Tagal mo naman. Kung saan ako naganap eh. Nasa kusina lang pala. Inuubos na tayo ng lamok dito. Samantalang yung mga kasamahan natin nandun. Kakasayahan. Hindi man lang naisip na palitan tayo dito. Kahit sandali man lang. Saan sila? Sa dati rin? Hindi. May pinupuntahan sila ibang lugar. Sa Chinatown. Hindi ko nga lang alam kung anong pangalan ng lugar na yun eh. Doon sa may harap ng paradahan ng mga kalesa, kung gabi. Sa Mayumping. Doon nga. Tingnan mo ang laga mo. Baka magkamalay. Bigyan mo na isa. Pero alalay lang. Baka matuluyan. Kailangan ng boss na buhayan.
Uli na ba kami? Di pa. Ngayon na mag-umpisa meeting. Halika, tuloy kayo. Totoo pala na ang ahas sa lahat ng hayop ay walang sinasama kundi kapwa ahas. Kaya pala magkakasama kayo rito ngayon. Ang pinagtatakan ko lang eh kung paano niyo pa kayang punuin ang mga bitukan ninyo. Sarento, alam mo ba na ikaw ang pinakamababang ahas na nandito? Dahil sa bukod sa gumagapang ka, tinuklaw mo pati batas. Pulis ka pa naman. Sanchez, dahil sa iyo maraming namatay. Kaya tulad ng sinabi mo, Martin, umpisahan mo. Ngayon. Ako na ang baril mo. Ako na ang tatapos dyan. Martin. Ako ang tatapos. Sir, kakabaril lang doon si taas. Katawag pa akong backup.
wala akong lukoy. Matagal na kitang pinasusubaybayan. Place him under arrest. Prado, ito ba ang kahalagahan ng pagkapulis sa Rento? Katumbas ba ito ng iyong paghihirap? Oo, Major. At higit pa yan.